Sitlafi, balita araw-araw. Mga estudyante sa Foz High School na sugatan sa aksidente. Suspect na Filipino student inaresto matapos gamitin ang belt. Ang sitwasyon ay patuloy na binabantayan. Mga beach sa Seattle nagpapatupad ng mas maagang pagsara. Private guards na ngayon para sa ligtas na pagbisita, simula Mayo 1. 19 anyos na lalaki inaresto matapos sumuntok sa ulo ng babae sa Georgetown. Biktima na sa ospital ngayon. 4 na nasugatan sa aksidente sa -70 Bellevue. 45 minutong pagkaantala, mag-ingat sa Westlake sa Mamish Parkway. Bagong ilan na natabi sa Alki Avenue para sa kaligtasan. Mas maraming visibility para sa lahat, laban sa aksidente at krimen. 4 na pasahero ang nasugatan sa aksidente ng 3 sasakyan sa -70. 2 nahulog mula sa kotse, lahat ng daanan ay bukas na. Mainit pero malamig ang tubig sa Seattle. Paalala sa paglangoy, mag-ingat sa mataas na init at kahit malamig na tubig. -40 Windermere Cup nangyari ngayong Sabado. Makikita ang malaking parada ng bangka at internasyonal na kompetisyon sa Seattle Yacht Club. Mainit na panahon sa Seattle, inaasahan ang bagong record sa temperatura simula Setyembre. Mag-ingat sa malamig na tubig kahit mainit ang panahon. Imbestigasyon sa kakayahang magsalita ni Ashton Lefo. Tinalakay ang mga mensaheng ikinuwento ng suspect sa pagpatay kay Devon Piquet Jr. noong 2022. Mahabang trapiko pa rin sa -5 Seattle dahil sa Revive -5 project. Lahat express lanes gumagana na lang pahilaga, may 1-month pause para sa World Cup. Milyon-milyong nagprotesta sa Seattle. Tumutugon sila para sa proteksyon ng mga manggagawa at karapatan nila. Tragedya sa Covington. 1 patay, 2 nasugatan sa aksidente. Mga kapitbahayan nagpapahayag ng pag-aalala sa malalim na epekto nito sa komunidad. Tuplesan bathing na pinapayagan na sa Denny Blaine Park. Mahalagang desisyon para sa komunidad ng Taguig at mga taga-park na nananatiling bukas ang kalikasan.